Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Ang kahulugan ng Muhammad Rasulullah. Actually, ang paniniwala, ang kahulugan ng Muhammad Rasulullah, siya yung paniniwala na siya ay isinugo mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sinugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya dapat nating paniwalaan ang lahat ng kanyang tinuran. Ibig sabihin, lahat ng kanyang itinuro ay dapat nating paniwalaan. At sundin natin siya sa kanyang mga ipinag-uutos. Sundin natin ang mga anumang ipinag-uutos ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At talikuran natin ang kanyang mga ipinagbabawal. Anumang ipinagbawal niya ay kinakailangan nating talikuran. Kinakailangan tumalikod tayo dito sa kanyang mga ipinagbabawal. At sambahin natin ang Allah sa paraang iniatas niya. Ibig sabihin, sasambahin natin ang Allah subhanahu wa ta'ala kung paano niya sinamba ang Allah subhanahu wa ta'ala. Sasambahin natin ang Allah kung paano siya sinamba ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasambahin natin siya kung paano niya sinamba ang mahal na propeta, ang Allah subhanahu wa ta'ala. Na siya ang sagka ng mga propeta. Siya ang pinakamainam sa mga propeta, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero hindi na nangahulugan na hindi na natin susundin ang mahal na propeta, bagkus ang mga naunang propeta sa kanya, bagkus kinakailangan pa rin ang paniniwala at pagmamahal sa kanila. Pero alalahanin natin na tayo bilang isang Muslim sa panahon natin ngayon ay kinakailangan ay tinitingalan natin propeta ay ang mahal na propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At tunay na ang kanyang mensahe ay para sa lahat ng tao at jin. Ang mensahe ng mahal na propeta ay hindi lang sa mga Arabyano, bagkus kasama rito ang mga jin at lahat ng sangkatauhan. Isinugo sa kanila ang mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mahalin natin si Propeta Muhammad at igalang natin at suportahan natin siya. Ang pagpapahalaga sa kautusan ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa kanyang ipinagbabawal at ang pananatili sa kanyang batas ang siyang wastong pahiwatig sa tunay na kahulugan ng pagsasaksing ito. Kapag nagsabi tayo ng Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, ito sa madaling salita, ito yung sinasabi natin na shahadatain. Ang panunumpa na walang ibang Diyos na karapat-dapat na sambahin maliban sa Allah, wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, at na si Muhammad ay kanyang huling sugo, huling propeta. Ang tinutukoy sa pagsaksi na si Muhammad ay propeta ng Allah, sugo ng Allah, ito ay ang pagpapahalaga ng anumang ipinag-uutos niya. At gayon din sa anumang ipinagbabawal niya at ang pananatili sa kanyang mga isinabatas, mga itinuro na mga pagsasabatas, ito ang siyang ipinahihiwatig ng pagbanggit natin ng wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ito bilang pagpapatupad sa kautusan ng Allah, ang tigib ng pagpapala at kataas-taasan na siyang nagsugo sa kanya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa lahat ng sangkatauhan bilang tagapaghatid ng magandang balita. At gayon din siya ay tagapagbabala, tagapag-anyaya tungo sa Allah ayon sa kanyang pahintulot at bilang isang liwanag na tumatanglaw. Ibig sabihin, ang mahal na propeta ay binalaan din niya ang mga hindi Muslim, gayon din ang mga Muslim na gumagawa ng kasalanan, na ang kanilang ginagawa ay mga kasalanan, pinaliwanag niya sa kanila. Gayon din na pinaliwanag niya sa mga hindi Muslim ang pagsamba sa mga Diyos-Diyusan. Inanyayahan niya sila patungo sa pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang lumikha sa ating lahat. Kaya dahil dito, mayroon tayong mga tungkulin sa propeta sallallahu alaihi wasallam. Mayroon tayong mga tungkulin sa propeta ng Allah na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Una na mga tungkulin natin sa kanya, o di kaya una sa mga tungkulin natin sa kanya ay ang paniwalaan natin siya sallallahu alaihi wasallam. Ang paniwalaan natin ang propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ilan sa mga Muslim ang hindi sila naniniwala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
ang nagagalit kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mayroong mga Muslim na makikita na hindi nila pinaniniwalaan ang Propeta sallallahu alaihi wasallam. Hindi nila pinaniniwalaan o di kaya ay kinamumuhian nila ang pamilya ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gayun din ang mga kasamahan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya tayo bilang isang tunay na mananampalataya, kinakailangan sa atin ay ang paniwalaan natin ang huling sugo, huling propeta ng Allah na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinabi nga ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Wa ma yantiqu 'anil hawa" sa Suratul Najm, ibig sabihin na si Propeta Muhammad ay hindi nagsasabi ng sarili niyang kagustuhan tungkol sa relihiyon. Tunay na ang mahal na propeta, kung ano lamang ang inutos sa kanya ng Allah, pinahayag sa kanya ng Allah, yun lamang yung kanyang sinasabi sa atin. Yun lamang yung kanyang ipinangaral sa panahon nung siya ay nabubuhay pa. Wala na siyang ibang ipinangaral maliban na ito ay nagmumula sa Allah subhanahu wa ta'ala, pinahayag sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa na tungkulin natin sa propeta ng Allah ay ang pagsunod natin sa kanya sallallahu alaihi wasallam. Ang pagsunod natin kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gaya nga ng sinabi ng Allah sa maluwalhating Quran, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum." Na nangangahulugan, sabihin mo o Muhammad, kung tunay ngang minamahal ninyo ang Allah, ako ay inyong sundin. Kung tunay ngang minamahal ninyo ang Allah, ako ay inyong sundin. Sinabi ni Propeta Muhammad, sinabi ng Allah kay Propeta Muhammad, sabihin mo sa kanila, kung tunay nga nilang minamahal ang Allah, kinakailangan nilang sundin ang propeta ng Allah. Ang Allah ay nagmamahal, o di kaya ay magmamahal sa inyo at magpapatawad sa inyong mga kasalanan sa paraan ng pagsunod natin kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So dahilan lamang sa tunay natin pagmamahal, kung tunay tayong magmamahal sa Allah, ay kinakailangan sundin natin ang mahal na propeta. Sumunod tayo sa kanya. Sapagkat upang sa gayon ay maggamit tayo ng pagmamahal mula sa Allah at pagpapatawad mula sa Allah subhanahu wa ta'ala sa ating mga pagkakasala. Subhanallah. So isa itong napakalaking forsa para sa atin. Oportunidad para sa atin na ang pagsunod lamang sa mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay pinatatawad na ng Allah ang ating mga pagkakasala. Alam natin na tayo ay tao lamang. Hindi maiiwasan ang pagkakasala. So kabilang pala sa pagpapatawad ng Allah at pagmamahal sa atin ng Allah at pagpapatawad sa ating mga pagkakasala ay ang pagsunod sa kanyang sugo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinabi pa ng Allah, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Na sinabi nito sa katunayan, ang isang mabuting huwaran para sa inyo ay nasa sugo ng Allah. Ang isang mabuting huwaran para sa inyo ay ang nasa sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yun si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngayon din na sinabi ng Allah, "Qul ya ayyuhan nas, inni rasulullahi ilaykum jami'a alladhi lahu mulku as-samawati wal ard, la ilaha illa huwa yuhyi wa yumit. Fa'aminu billahi wa rasulihi an-nabiyil ummi alladhi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'uhu la'allakum tahtadun." Na nangangahulugan, sabihin mo o Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o sangkatauhan, katotohanan ako ay sugo ng Allah para sa inyong lahat, na siyang nagmamay-ari ng kaharian ng mga kalangitan at kalupaan. Walang Diyos na karapat dapat sambahin maliban lamang sa Kanya. Sino? Ang Allah. Siya ang nagkakaloob ng buhay at ang bumabawi nito. Kaya maniwala kayo sa Allah at sa Kanyang sugo, si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang propetang ummi, ibig sabihin ng ummi, siya ay hindi marunong bumasa at sumulat. Kaya hindi maaari na magsabi siya ng mga bagay ayon sa kanyang sariling kagustuhan lamang. Sapagkat bagkus kung ano man ang pinahayag sa kanya ng Allah, yun lamang yung kanyang ibabalita, yun lamang ang kanyang ituturo sa kanyang kapanahunan. Kaya tinatawag siyang ummi, ibig sabihin hindi marunong bumasa at hindi marunong sumulat. Na naniniwala sa Allah at sa kanyang mga salita, yung Quran. Kaya sumunod kayo sa kanya upang kayo ay mapatnubayan. So, para tayo ay magkamit ng patnubay mula sa Allah subhanahu wa ta'ala, ay kinakailangan natin ang pagsunod
sa ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kabilang din sa mga tungkulin natin sa propeta ng Allah, ito ay ang pagkatungkulin ng pagmamahal sa kanya sallallahu alaihi wasallam. Ang pagkatungkulin ng pagmamahal sa kanya kay propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinabi ng Allah sa surah At-Taubah, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa 'ashiratukum wa amwalu اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين." Sabihin mo, Muhammad, kung ang inyong mga magulang, ang inyong mga anak, ang inyong mga kapatid, ang inyong mga asawa, ang inyong mga kamag-anakan, ang mga ari-ari ang inyong nakamtan, ang kalakal na kinatatakutan ninyo ang pagkalugi nito, yung kalakal na kinatatakutan natin ang pagkalugi nito, at ang mga tirahang kinalugdan nyo o minamahal nyo ay higit na kaibig-ibig sa inyo kaysa sa Allah, sa kanyang sugo, sa pakikibaka sa kanyang landas, ito yung jihad fi sabilihi. Sa makatuwid sinabi ng Allah, maghintay-hintay kayo hanggang sa paratingin niya ang kanyang pasya. At ang Allah ay hindi nagpapatnubay sa mga taong suwaid. Alalahanin natin na sinumang hindi nagmamahal sa sugo ng Allah at ng Allah at sa Allah subhanahu wa ta'ala, tunay na hindi siya papatnubayan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag ang mga tao ay sumusuway sa mga utos, mga pamamaraan ng pagsamba ng mahal na propeta, pagsamba niya sa Allah subhanahu wa ta'ala, tunay na hindi sila papatnubayan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ito ang kabilang sa dapat nakatakutan natin bilang isang mananampalataya. Gaya ng sinabi ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula kay Abu Hurairah, mula kay na isinalay siya ni Bukhari, na sinabi nito, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Ibig sabihin na sinabi ng mahal na propeta, hindi ganap na sumasampalataya ang sinuman sa inyo hanggat hindi ako napamahal sa kanya ng higit pa sa kanyang magulang. Lalahanin natin ito. Higit pa sa kanyang magulang, sa kanyang anak, at sa lahat ng tao. Rawahul Bukhari. Nangangahulugan na hindi tayo magiging ganap, la yu'minu ahadukum, hindi tayo magiging ganap na mananampalataya kapag tayo ay hindi natin mas minahal ang propeta ng Allah kaysa sa pagmamahal natin sa mga magulang natin, sa mga anak natin, at sa lahat ng tao. Okay? Kinakailangan tunay na magmamahal tayo sa sugo ng Allah ng walang katulad na pagmamahal sa mga tao. Okay? Walang katulad na pagmamahal sa mga tao. Gayon din, kabilang din sa mga tungkulin natin sa propeta ng Allah ay ang pagsamba sa Allah sa paraang itinuro at itinakdan niya sallallahu alaihi wasallam. Sinabi ng Allah, "Wa ma yantiqu 'anil hawa," at siya ay hindi nagsasabi ng sarili niyang kagustuhan tungkol sa relihiyon. Ibig sabihin na kung ano man ang kanyang mga ipinag-utos, ano man ang kanyang itinuro, tunay na ito ay sinabi sa kanya, inihayag sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ano man ang paraan ng pagsamba niya sa Allah, ito ay tunay na hindi niya gawa-gawa lamang, bagkus ito ay inutos sa kanya ng Allah kung paano niya gagawin ito. Ang propeta ng Allah ay nagsabi, sabi nito, "Man 'amila 'amalan laysa 'alayhi amruna fahuwa rad." Rawahul Muslim. Ibig sabihin, ang sinumang gumawa ng isang gawain na hindi nakabatay sa aming kautusan, ito ay tatanggihan. Ibig sabihin, tatanggihan ng anumang gawain na hindi nakabatay sa gawain o pamamaraan ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gayon din sinabi ng Allah, "Wa may yuti'ir rasula faqad ata Allah." Ang sinumang sumunod sa sugo na si Muhammad, katotohanan kanyang sinunod ang Allah. Subhanallah. Ibig sabihin, ang paraan ng pagsamba sa Allah ay makikita natin sa paraan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilan sa mga tao ang sumasamba ng hindi naaayon sa paraan ng mahal na propeta. So katunayan na hindi ito matatanggap sa kanya. Kinakailangan kapag tayo ay sasamba sa Allah, ay kinakailangan na ito ay sa pamamaraan ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kabilang din sa mga paraan ng pagsamba sa mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, tungkulin natin sa sugo ng Allah na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ang pag-iwas sa paninira sa kanya sallallahu alaihi wasallam. Ang iwasan natin ang paninira sa mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alam natin na mayroon sa mga tao ang sinisiraan nila ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Sinisiraan nila bakit siya naging propeta, bakit ganito ganyan o ano man, lalo na sa panahon na nabubuhay ang mahal na propeta. At gayon din sa panahon natin ngayon, mayroong makikita na mga tao na tunay na sinisiraan nila ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinabi nga ng Allah sa maluwalhating Quran, وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. At mayroon sa kanila na naninira sa propeta at kanilang sinasabi, siya ay palapakinig. Sabihin mo, isang palapakinig sa mabuti para sa inyo. Sumasampalataya siya sa Allah at naniniwala siya sa mga mananampalataya, at isang habag para sa mga sumasampalataya sa inyo. At yaong naninira sa sugo ng Allah, sila ay magkakamit ng napakasakit na parusa. Subhanallah. Sino man, sinabi ng Allah, وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Sila na naninira o yaong mga naninira sa sugo ng Allah na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lahum adhabun alim, sila ay magkakamit ng napakasakit na parusa. So ang tinutukoy na paninira dito ay sumasaklaw sa paninira sa kanyang marangal na pagkatao o sa mga naiparating niya na nagmula sa Panginoon ng lahat ng nilalang na Panginoon ang Allah subhanahu wa ta'ala, o sa kanyang sunnah, sa kanyang mag-anak o mga asawa na binansagang mga ina ng mga mananampalataya, ummul mu'minin, o sa kanyang mga butihing kasamahan, mga sahaba. Mayroon sa mga tao na sinisiraan sila itong mga binanggit natin. Kaya hindi marapat sa isang tunay na mananampalataya na tayo ay manira sa mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sapagkat siya ay pinili sa atin ng Allah bilang huling sugo niya. Kaya tungkulin natin ang hindi natin siya siraan. Tungkulin natin ang pag-iwas sa paninira sa ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bilang panghuli sa tungkulin natin sa sugo ng Allah na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ang pagdalangin natin at pagbati para sa kanya sallallahu alaihi wasallam. Sinabi ng Allah sa maluwalhating Quran, Surah Al-Ahzab, sinabi niya, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Tunay na ang Allah ay nagpaparangal sa propeta. Subhanallah. Ang Allah ay nagpaparangal sa propeta. At gayon din ang kanyang mga anghel, ang mga malaika, ay dumadalangin para sa kanya, kay Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O kayong mga sumasampalataya, tayo ang tinutukoy dito, dumalangin kayo ng kapatawaran para sa kanya at bumati sa kanya ng pagbati. Okay, dumalangin kayo ng kapatawaran sa kanya at bumati sa kanya ng pagbati. Si Abu Hurairah ay nagulat, kanyang sinabi, ang sugo ng Allah ay nagsabi raw, sabi nito, man salla alayya wahidatan sallallahu alayhi ashran. Sallallahu alayhi ashran. Ibig sabihin na ang sinumang manalangin para sa akin ng isang bisis lang. Sabi ni Propeta Muhammad, ang sinumang manalangin para sa akin ng isang bisis lang yon, siya ay pagpapalain ng Allah ng 10 bisis. Ibig sabihin ay pagpapalain siya ng Allah ng 10 bisis. Rawahul Muslim. Gayun din, may nagtatanong kung ano ba ang pamamaraan ng pagdalangin para sa propeta sallallahu alaihi wasallam. Ano ba ang paraan para idalangin natin siya? At gayon din para sa pagbati sa kanya. Mula sa hadith ni Ka'ab ibn Ajra, na sinabi daw ng mahal na propeta, qulu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sabi ni Ka'ab ibn Ajra na sinabi daw niya, O Allah,
Allahumma salli, sabihin mo daw ang Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. O Allah, pagpalain mo si Muhammad. Ito yung kahulugan nito. O Allah, pagpalain mo si Muhammad at ang kanyang mag-anak, ibig sabihin ang kanyang pamilya, tulad ng pagpapala mo kay Ibrahim alayhis salam at sa kanyang mag-anak o sa kanyang pamilya. Tunay po na ikaw ay kapuri-puri at maluwalhati ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kabilang doon yung pagkarugtong nito na Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, na ang kahulugan nito, biyayaan mo po si Muhammad at ang kanyang mag-anak, yung kanyang pamilya, tulad ng pagbiyaya mo kay Ibrahim alayhis salam at sa kanyang mga mag-anak o yung kanyang pamilya. Tunay po na ikaw ay kapuri-puri at maluwalhati. Rawahul Bukhari, ito ay sinalay sa hindi Bukhari. Nangangahulugan na ito ang paraan ng pagpuri at pagdalangin sa ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Actually, lahat tayo ay nakakaalam nito kasi ito po yung tahiyat akhir. Okay, kaya sa sala hindi nawawala kabilang nito sa kahalagahan o di kaya ay pagpapahalaga sa pagdalangin kay propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na bago yung taslim ay nagbabanggit tayo ng tahiyat akhir. Okay? So, yun ang kahalagahan nito. Nangahulugan na ito ang paraan din ng pagdalangin kay propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At huwag natin kalilimutan, kapag naririnig natin ang pangalan ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pag naririnig natin ang kanyang pangalan, ay kinakailangan natin siyang kinakailangan na dumalangin tayo sa kanya o bumati tayo sa kanya sa pamamagitan ng pagbanggit ng sallallahu alaihi wasallam. Ito ay isa sa mga utos ng ating mga scholar na kapag narinig natin ang pangalan ng mahal na propeta, ay kinakailangan magbanggit tayo ng sallallahu alaihi wasallam. Lalo na sa araw ng Biyernes. No? Sa araw ng Biyernes ay pararamihin daw natin ang pagbanggit ng o di kaya pagbati sa mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. So, siguro hanggang dito na lamang muna ang tatalakay natin. Jazakumullahu khair sa mga nakinig. Barakallahu fikum. Sana po ay naging malinaw po ito sa inyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.